Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-14 na araw ng Hunyo, taong 2025. Ako po si Joshua De Vega mula sa Brooks Point Municipal Information Office. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Municipal Information Office o ng IMAYO Interns News Team. Mayor Benedito, masayang inaprubahan ang panukalang pagtatayo ng dormitoryo para sa estudyanteng IPs ng PSU Brooks Point Campus. Estado ng kalusugan sa bayan ng Brooks Point, inilatag sa Municipal Nutrition Committee meeting. Kontrata sa pagsusupply at pagkakabit ng solar street lights sa Barangay Calasagen at water line sa Barangay Amas, pirmado na ni Mayor Benedito. Scholar ng bayan ng Brooks Point, tumanggap na ng aplikasyon para sa mga incoming grade 11 students. Special Program for Employment of Students, muling binuksan ng Empeso Brooks Point sa mga estudyante ng Palawan State University, Brooks Point at Bataraza Campus. Matibay at tuloy-tuloy na power supply sa Brooks Point Event Center, inilapit ni Mayor Benedito sa Paleco. Pagdiriwang ng Idil Adha 2025 ng mga kapatid nating Muslim, mataimtim na idinaw sa New Grand Terminal. Usapin patungkol sa waterways ng Barangay Poblacion District 2, pinangunahan ni Mayor Benedito. Plano para sa Bible Month Celebration 2026, ibinahagi ng Christian leaders kay Mayor Benedito. At pagpupulong ukol sa nalalapit ng Senior Citizen Officers, election ng Barangay Poblacion District 2, pinangunahan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang IMAYO Interns News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Mayor Benedito, masayang inaprubahan ang panukalang pagtatayo ng dormitoryo para sa mga estudyanteng IPs ng PSU Brooks Point Campus. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MIO Internews reporter Jesseline A. Pancho. Balitang Bayan! Isang maagang pagbisita ang sinagawa ni former Brooks Point Mayor Merna Lacanilaw kasama sina IPMR Honorable Nerilla Pacaldo, SB Nathan Lacanilaw at SB Hayate Dugasan sa tanggapan ni Mayor Cesario Benedito Jr. ngayong Martes, June 3, 2025 na ginanap sa New Municipal Hall Lobby sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Kasama sa mga natalakay sa nasabing pag-uusap ang posibilidad ng pagpili ng pamahalaan ng lupa sa Barangay Pangubilyan na malapit sa Palawan State University Brooks Point Campus. Layunin ng inisyatibong ito na makapagtayo ng dormitoryo para sa mga estudyanteng katutubo o IPs at makapagsimula ng programang pabayad para sa kanila. Ayon sa mga opisyal, ang proyektong ito ay malaking tulong upang mabawasan ang gastusin ng mga IPs, particular na sa rental services, dahil hindi na kinakailangang magbayad pa ng renta o malayo ang biyahe kung mayroon ng sariling tirahan malapit sa paaralan. Matapos ang talakayan, agad na inaprubahan ni Mayor Benedito ang panukala bilang suporta sa kapakanan ng mga katutubo at bilang hakbang tungo sa mas maayos at makataong serbisyo para sa kanila. Ang ganitong hakbang ay patunay ng malasakit ng pamahalaang lokal sa kapakanan ng mga katutubong mamamayan sa Brooks Point at isang konkretong hakbang tungo sa mas inklusibong serbisyo at pantay na oportunidad para sa lahat. Jesseline A. Pancho, MIO Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jessa. At sa Balitang Bayan, estado ng kalusugan sa bayan ng Brooks Point, inilatag sa Municipal Nutrition Committee meeting. Para sa detalye, narito si IMAYO Interns News Reporter Fardea Taha.
Balitang Bayan. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga bumubuo Municipal Nutrition Committee na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang si Municipal Nutrition Action Officer Lorraine Abiog sa pagtalakay ng mga inihandang agenda nitong araw ng Miyerkules, May 28, 2025 sa Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Naging usapin ng Estado at resulta ng Operation Timbang Plus ng mga bata sa bayan ng Brooks Point nitong mga nagdaang buwan. Hindi ang usapin patungkol sa paghahanda sa nalalapit na selebrasyon ng Nutrition Month 2025. Ayon sa mga nilalang mga resulta ng OPT Plus, may ilang naitala na underweight sa edad ng ilang mga bata mula sa 18 barangay ang kinakailangang tutukan kung papaano mapapataas upang mabawi ang kinakailangang sapat na laki at eksaktong timbang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain mayaman sa nutrisyon at protina dahil may mga naitala rin na pagtaas ng stunting o severe malnutrition kasabay ng wasting o sobrang pagkapayat. Samantala, patuloy pa rin ang pag-monitor ng MNOW sa bawat barangay na may mga batang overweight na kadalasan ay nauuwi sa obesity kapag napapabayaan. Kaya, isinusulong ang dietary implementation program sa mga kabataan mula sa kanilang mga kinakain araw-araw sa kanilang tahanan at sa paaralan. Hinihimok rin ng MNOW na abangan ang mga detalye sa isang buwang selebrasyon ng Nutrition Month na maraming ihahandog na aktibidad at mga pa-contest upang mas maiangat ang kaalaman ng mga mamamayan patungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga ng kalusugan lalo na ang mga kabataan at malaman din mas sustansyang mga pagkain na kinakailangan ng katawan sa araw-araw na mga gawain. Fardia Taha, MIO Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Fardia. Susunod, kontrata sa pagsusupply at pagkakabit ng solar street lights sa Barangay Calasagen at water line sa Barangay Amas, pirmado na ni Mayor Benedito. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MIO Interns News Reporter Jenny Rose Arban. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ngayong araw ng Martes, June 3, 2025 ang pirmahan ng kontrata sa pagitan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Queen's Construction Supplies Trading mula sa Antipuluan, Nara, Palawan, na kinatawan ni Ginang Princess L. Yumang para sa dalawang mahalagang proyekto sa Barangay Calasagen at Barangay Amas. Ang unang kontrata ay para sa supply, delivery at installation ng 100 sets ng integrated solar street lights na may kasamang extra solar light controller na itatayo sa iba't ibang bahagi ng Barangay Calasagen sa halagang 3,194,960 pesos. Samantala, ang ikalawang kontrata ay para sa supply at delivery ng construction materials para sa installation ng water line service connection sa Bahay Pag-asa, Barangay Amas na nagkakahalaga ng 219,850 pesos. Ang pirmahan ay ginanap sa bagong gusali ng munisipyo sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan na sinaksihan ni na Municipal Budget Officer at Back Chairperson Jamaluz D. Soriano at Liaison Officer Niza D. Lozande. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga proyektong ito ay patunay ng patuloy na pagtutok ng pamahalaang lokal sa pag-unlad ng infrastruktura at serbisyo para sa kapakanan ng mamamayan ng Brooks Point. Jenny Rose Arban, MIO Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jen. Scholar ng Bayan ng Brooks Point tumanggap na ng aplikasyon para sa mga incoming grade 11 students. Alamin natin ang buong detalye kay MIO Intern News Reporter Jocelyn A. Pancho. Balitang Bayan. Formal na sinimulan noong Martes, June 3, 2025 ang pagtanggap na aplikasyon para sa programang eskolar ng bayan ng Brooks Point para sa mga incoming grade 11 students ng bayan. Ito ay isinagawa sa Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng programang ito na bigyang suporta ang mga karapat-dapat na kabataan ng Brooks Point tungo sa kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Unang tumanggap ng Scholar ng Bayan Committee ng aplikasyon mula sa mga residente ng
Barangay Kalasagin, Maasin, Mambalot at Ipilan noong Martes. Samantala, ang Barangay Aribungos, Pangubilyan, Poblasyon District 1, Poblasyon District 2 ay sinagawa noong Miyerkules. Barangay Tugtog, Amas, Uring-Uring, Talugon at Malis noong Huwebes. At nitong Lunes, June 9, 2025 naman, ang mga residente ng Barangay Barong-Barong, Imulnod, Mainit, Samariñana at Sarasa. Valid ID, pinakabagong report card at application form ang pangunahing requirements para sa mga aplikante. At sila ay pinayuhan ng Scholar ng Bayan Committee na tumutok sa Facebook page ng Scholar ng Bayan Brooks Point para sa mga karagdagang impormasyon at mga anunsyo. Jocelyn Ipancho, MIO intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jessa. Samantala, special program for employment of students muling binuksan ng M-PESO Brooks Point sa mga estudyante ng Palawan State University, Brooks Point at Bataraza Campus. Narito ang ulat ni MIO intern news reporter Fardea Taha. Balitang Bayan! Muling binuksan ng Municipal Public Employment Service Office o M-PESO sa pangunguna ni M-PESO Manager Adeline M. Benedito ang Special Program for Employment Students o SPES noong Lunes, June 2, 2025 para sa 40 estudyante ng Palawan State University, Brooks Point at Bataraza Campus. Layunin ng naturang programa na mabigyan ng panandalian, trabaho at tulong pinansyal ang mga estudyanteng benepisyaryo bilang paghahanda sa susunod na taong panuruan. Bukod dito, ito rin ay makatulong sa kanila upang makakuha ng work experience na mahalaga sa kanilang paghahanap ng susunod sa trabaho. Una nang nagkaroon ng orientation ng mga piling benepisyaryo noong Huwebes, May 21, 2025 at sila'y formal ng na-deploy sa mga piling opisina at departamento ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Sila rin ay formal na ipinakilala kay Mayor Benedito noong Lunes, June 2, 2025 kasama nina Honorable Richard Balian, Honorable Nathan Sam Lacanilaw, Honorable Ezekiel Rodriguez, Honorable Hayati Ducasan at IPMR Honorable Mirilia Pacaldo sa Municipal Lobby. Patuloy namang minomonitor ng M-PESO ang performance ng mga benepisyaryo at inaasahang tatagal ang kanilang employment program hanggang July 21, 2025. Fardea Taha, MIO intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Fardea. Susunod, matibay at tuloy-tuloy na power supply sa Brooks Point Event Center. Inilapit ni Mayor Benedito sa Apaleco. Balitang hatid sa atin ni MIO intern news reporter Jenny Rose Arban. Balitang Bayan! Nakipagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Paleco Area Construction Section Head Engineer Mark Anthony D. Capinpin at Municipal Engineer Raul Quijano Jr. araw ng Martes, June 3, 2025 sa New Municipal Building Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Kasama rin sa pagpupulong si Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Municipal Engineering Office Representative Engineer Bernard Lucero at MPDO Zoning Representative Engineer Elmer M. Ranches. Layunin ng naturang pagpupulong ay upang mailabi ng punong bayan sa Paleco ang matibay at tuloy-tuloy na power supply sa Brooks Point Event Center bilang paghahanda sa darating na 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament na gaganapin ngayong June 12, 2025 sa naturang event center. Kaakibat din ito ang 200 kV ampere standby generator na siyang magagamit ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pagkakataong magkaroon ng hindi inaasahang power interruption at nang sa gayon ay hindi maantala ang operasyon ng pamahalaang lokal sa mga susunod na aktibidades. Ipinahayag ni Mayor Benedito na ang bawat aktibidad sa bayan ay nararapat lamang na suportahan ng maayos at sapat na serbisyo, lalo na sa aspeto ng kuryente at iba pang teknikal na pangangailangan. Aniya, ang pagtutulungang ito ay sumasalamin sa layunin ng pamahalaan na patuloy na isulong ang kaunlaran at kahandaan ng Brooks Point sa anumang gawain o selebrasyon. Jenny Rose Arban, MIO intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jen. Samantala, pagdiriwang ng Idil Adha 2025 ng mga kapatid nating Muslim, mataimtim na idinaw sa New Grand Terminal. Narito ang ulat sa atin ni MIO intern news reporter Jocelyn A. Pancho. Balitang Bayan! Matagumpay at mataimtim na idinaos ng mga kapatid nating Muslim ang obserbasyon sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice noong Biyernes, June 6, 2025 sa New Grand Terminal, Sitio Paratungol, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Ito ay matapos na dineklara ng Malacanang sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawing regular holiday ang unang Biyernes ng June 6, 2025 bilang obserbasyon sa pagdiriwang ng Idil Adha. Bilang pakikibahagi sa pagunita,
Inanunsyo ng Palawan Supreme Council for Muslim Affairs na gaganapin ang Salatu Idil Adha sa New Grand Terminal at pangunahan ni Sheikh Salman Iskua ang khutba na hinihikayat ang lahat na mapagkumbaba, magsisi sa mga kasalanan at papurihan si Allah sa pang-araw-araw na gawain. Tinatayang may mahigit kumulang 300 na individual ang dumalo sa nasabing selebrasyon. Ang Idil Adha ay isang pangunahing kapistahan ng Islam na ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo. Ang Idil Adha ay nagmamarka rin ng pagtatapos ng Hajj, ang banal na paglalakbay sa Mecca. Jocelyn A. Pancho, MIO intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jessa. Usapin patungkol sa waterways ng Barangay Poblacion District 2, pinangunahan ni Mayor Benedito. Sa ulat ni MIO Interns News Reporter Fardea Taha. Balitang Bayan! Isang mahalagang pagpupulong ang isinagawa sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na dinaluhan ni na dating Mayor Myrna Ola Canilaw, Municipal Engineer Raul Quijano Jr. at Punong Barangay David Cayabo ng Barangay District 2 noong Martes, June 3, 2025, New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa pulong ang kasulukuyang kalagayan at mga planong pagpapabuti ng mga daluyan ng tubig o waterways sa Barangay Poblacion 2. Isa sa mga pangunahing layunin ay ang pagtukoy ng mga lugar kung saan kinakailangan magbukas o mag-ayos ng mga daluyan ng tubig upang mapabuti ang sistema ng drainage at maiwasan ang pagbaha sa mga barangay. Ayon sa pagpupulong, may nakalaan umanong pondo na nagkakahalaga ng 5 milyong piso para sa proyektong ito. Dahil dito, maingat na pinag-aaralan ng mga kinauukulan ang pinakamabisang paraan upang magamit ang pondo ng epektibo at kapakipakinabang sa komunidad. Nagbahagi rin ng grupo ng update hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga waterways at tiniyak ang kanilang patuloy na pagbabantay at pagsuporta sa pagpapatubad ng mga kaugnay na proyekto. Bilang tugon, pinayuhan ni Mayor Benedito ang grupo na magsumite ng formal na liham ng kahilingan upang masiguro ng maayos na dokumentasyon at mabilis na pagproseso ng kanilang mga pangailangan at mungkahi sa pamamagitan ng tamang mga tanggapan. Fardea Taha, MIO Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Fardea. Samantala, plano para sa Bible Month Celebration 2026 ibinahagi ng Christian leaders kay Mayor Benedito. Narito ang ulat ni MIO Intern News Reporter Jenny Rose Arban. Balitang Bayan! Maagang lumapit sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ilan sa mga Christian leaders ng bayan ng Brooks Point upang talakayin ang nalalapit na Bible Month celebration na nakatakdang idako sa buwan ng Enero 2026. Ang pagpupulong ay ginanap sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, noong Lunes, June 2, 2025. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Pastor Jaime D. Haspio ng God's Dwelling Place Ministries at Pastor Apolio G. Beria ng Good News Christian Church, kung saan kanilang tinalakay ang mga mungkahing programa, aktibidad at mga posibleng kolaborasyon ng mga simbahan at ng pamahalaang lokal upang higit pang mapalalim ang kahulugan at pagdiriwang ng Bible Month sa susunod na taon. Ang nasabing pagpupulong ay formal na inoprobahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang suporta sa layuning maipalaganap ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa bawat sektor ng pamayanan. Ayon sa kanya, ang ganitong inisyatibo ay nararapat lamang na ipagpatuloy sapagkat ito'y nagbubuklod sa iba't ibang grupo ng lipunan sa pananampalataya, pagkakaisa at layunin para sa isang mas makadiyos at makataong komunidad. Matatandaang matagumpay na idinaos ang kauna-unahang Bible Month celebration noong Enero 2025 sa bayan ng Brooks Point, kung saan sama-samang nagtipon ang mga simbahan at mananampalataya sa Octagon Covered Gym sa Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Jenny Rose Arban, MIO Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jen. At pagpupulong ukol sa nalalapit na Senior Citizen Officers Election ng Barangay Poblacion District 2, pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni MIO Interns News Reporter Jocelyn A. Pancho. Balitang Bayan!
Isinagawa ang isang mahalagang pagpupulong kaugnay sa nalalapit na halalan ng mga opisyal ng senior citizen ng Barangay Poblacion District 2 na ginanap sa lobby ng New Municipal Hall sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, ngayong Miyerkules, June 4, 2025. Pinangunahan ang pagpupulong ni SWA MSCAH Designate Josuel M. Rossi katuwang sina MSWD Officer Rinaldo Bacosa, OSCA Head Santiago Agolio at MSFEAP Nunelia B. Garcia. Dumalo rin ang mga kinatawan ng mga aspiranteng kandidato na sasabak sa naturang eleksyon. Layunin ng nasabing pulong na maayos na may pabatid ang mga patakaran, proseso at inaasahang daloy ng halalan ng mga senior citizen officers na itinakdang ganapin sa Octagon Covered Court sa darating na Martes, June 10, 2025. Inilahad ang mga mahalagang detalye upang matiyak ang maayos, patas at maayos na daloy ng eleksyon. Samantala, nagbigay rin ng mensahe si Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang pagpapakita ng kanyang buong suporta sa sektor ng mga nakakatanda. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa aktibong partisipasyon ng mga senior citizen at binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga leader na tunay na magsusulong ng kapakanan ng kanilang sektor. Ang ganitong mga inisyatibo ay patunay ng pagtuloy ng pagtutok ng pamahalaang lokal sa mga pangangailangan at karapatan ng mga senior citizens sa komunidad. Jesseline A. Pancho, MIO intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jessa. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joshua De Vega. Kami po muli ang Municipal Information Office o ang IMAYO Interns News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!